Eto, tingnan naman natin yung mga umalmang congressman. Akala mo naman may alam. Pumalag ang mga kongresista sa pagsasampa ng reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Gate nila, wala silang nilalabag na batas sa pagbusisi sa bank transaction sa mag-asawa. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may epekto ba itong reklamo sa impeachment hearing laban kay VP Sara? Jiggy, walang epekto itong reklamong isinampa ni Attorney Mans Carpio sa paggulong ng impeachment hearing laban sa kanyang asawang si VP Sara hanggat walang inilalabas ang Korte Suprema na Temporary Restraining Order o TRO, tuloy daw ang impeachment proceedings ng Kamara. Ayon naman kina ML Party List Representative Leila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na kabilang po sa mga sinampahan ng patong-patong na reklamo ni Carpio, halatang panghaharas daw ito at isang classic Duterte move. Sabi ni De Lima at Sendanya, imbes kasi na sagutin, malinaw daw na inililihis ng reklamo yung mahalagang issue tulad ng umano'y unexplained wealth ng bise at hindi pagiging tapat sa kanyang salin. Lumabas po kasi sa impeachment hearing noong Miyerkules na 88 million pesos ang idineklarang net worth ni VP Sara sa kanyang 2024 salin. Pero 6.7 billion pesos yung na-flag na bank transactions ng AMLAC. Pakinggan po natin itong pahayag ni De Lima at Sendanya. Kampante po tayo na hindi yan magpo-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Panglihis lang ito, pandagdag lang ito sa mga kaso ng mga final na nila sa Supreme Court. But I don't feel at all intimidated. To me, it's Intimidated. harassment. To me, it's harassment. It's intimidated. Kaso na to mema. Mema siya kasi nga nadiin na sila ng Kala kong kaso na to bakla. Mema daw. Buo, tama naman kayo. Ang kaso na to, mema. Mema kayo. May masabi lang kayo. Diba? ebidensya, may masabi lang, may exemption talaga pagdating sa impeachment cases sa Pero nakasulat doon, court, impeachment, court. Hindi dyan. coverage na bank secrecy law. Pili ko, this is their way na balikan kami. Abay, dapat naman talaga kayong balikan. Marian, pinapaliwanag kanina ni Attorney Danao, yung abogado ni Attorney Mans Carpio, na hindi dapat sinali o ni-reveal yung bank records, kung ano man, yung bank records ni Attorney Carpio dahil nasa pribadong sektor siya. Yun ang punto nila kanina. At ano ang papaano ito na dapat nga ay hindi daw dapat sinapubliko? Bago nga yan, bukod kina De Lima at Sendanya, naharap din sa reklamo sina House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro at Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Anila malinaw daw na exempted sa bank secrecy law ang anumang impeachment case. Narito pa yung pahayag ni Congressman Jokno. Ang binigay sa amin na kapangyarihan ay mismo galing sa ating konstitusyon na mag-conduct ng hearing at mismo sa rules ng House ay meron tayong power to compel production of documents and witnesses. Jiggy, ayon pa nga kay Congressman Jokno at Congresswoman De Lima, bagamat si VP Sara lamang impeachable official, pero asawa po niya si Attorney Mans Carpio. Ibig po sabihin, conjugal po yung kanila pong mga pag-aari, kaya dapat daw po tignan din yung kanyang mga ari-arian. At sabi pa nga ni Luistro, nakasaad po sa bank secrecy law na ang impeachment ay hindi saklaw ang confidentiality of bank deposits. Dagdag pa niya, tila pag-amin ng sinampang reklamo na totoo yung AMLAC reports. Nakatuon daw po kasi itong demanda sa teknikalidad ng paglalabas ng dokumento at hindi po pinabubulaanan yung nilalaman ng AMLAC reports. Nanindigan din si Luistro na naayon sa konstitusyon at mga patakaran sa Kamara ang pagtalakay sa report ng AMLAC lalo na sa usapin ng impeachment. Jiggy. At may sagot na ba yung AMLAC o BSP dito sa reklamo ni Attorney Carpio?
Jiggy, wala pa raw natatanggap na kopya ng reklamo itong BSP pero handa raw silang sumagot dito sa tamang forum. Iginit din po nila na patuloy yung ginagampanan nila nga ng BSP at ng AMLAC yung kanilang tungkulin ng naayon sa batas. At Jiggy, sa Miyerkules nga po, no, April 29, muling gugulong ang impeachment hearing laban sa bise para naman talakayin ang aligasyon ng grave threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez. Siyempre, kailangan na naman nilang dagdagan. Una, yung kay Madriaga, palpak. Etong pangalawa, palpak na naman eh. Yung, kasi napahiya sila doon sa sinasabi nilang total amount ng pera ni BP Sara Duterte, 6.7. Ang linaw po, kung talagang may alam ka at kung matalino ka at bukas ang isipan mo, hindi po ito total amount. This is a total transaction. Transaction po ito, hindi po ito amount ng pera ni BP Sara Duterte. So diyan pa lang, napahiya na sila. Ngayon, eto na. Yung pangatlo na, syempre, hindi sila papayag. Talo sila palagi eh. Ano na eh, 2-0 na eh. Panalo si BP Sara Duterte. Ngayon, kailangan nilang palagan pa. So, ano gagawin nila? Eto na yun. Papasok na ngayon dito yung di umanong pagbabanta daw ni BP Sara Duterte. Oh. Alam mo, matindi ito eh. Alam mo kung bakit? Kahit yung NBI director, yung, alam mo, yung NBI director ngayon, siya yung bagong Tory. Yung gagawin ng lahat para pumaldo. Hindi ako nagsabi nung paldo. Yung asawa ni Tory nagsabi nung paldo. Diba? Gagawin ang lahat para pumaldo. Diba? Ganun ka rin ba, director, director Bitter? Bitter to kasi nawala sa PDP to eh. Kaya ngayon, tila naghahanap sila ng issue tungkol dito kay BP Sara Duterte at issue na nga ito yung pagsasampa daw ng NBI tungkol dito sa banta daw ni BP Sara Duterte no sa press con. Oh, yan yung bago ngayon eh. Kaya nga ako natatawa, sabi ko wala na talaga sa hulog itong si Director Matibag. Oh. Eto, sandali hinahanap ko, hindi ko lang makita. Pero nandito yan eh. Nakakasuhan niya ng anong tawag dito? Threat. Etong, ito. Chutomate. It's a threat to the president. May pag-ganun pa ito eh. Talagang akala mo. Totoo yung sinasabi niya eh. Oh, alam mo, nagugulat nga ako dito eh. Kasi akala ko nun, pinakamalala na ay si Torre. Na wineponize yung kapulisan natin para manggipit ng mga kalaban. Eto ngayon, si Matibag naman, itong NBI director. Oh, ito, wait lang Ba't di ko na-download to? Animal to Ito. Wait lang. Ayan da-download ko lang ng mabilis. Mabilis lang naman po ito. Wag ko kayo magagalit Habang dina-download ko, mabilis lang. Wala pa ho itong 5 minuto. Maaari po ba mag-subscribe na kayo? Kasi kanina pinag-uusapan doon sa debate ni Libayan at ni pangalan nito yung yung attorney di naliligo. Sabi niya kasi ang mga bayaran daw tayo mga Duterte supporter o mga troll o kaya yung mga vlogger. Hindi ako naniniwala dyan. Saan kukuha ng pera? Wala nang pera. Ang laki-laki na nga ng gastos. Kung alam nyo lang kung papaano na nakakakuha ng panggastos ang mga Duterte. Marami na nga daw, sabi, binibenta na nila dahil sa matinding mga kailangan nila, pang abogado,
pangpunta sa ibang bansa kasi dinadalaw nila yung kanilang ama. So, talagang wala nang pera, tapos magbabayad pa sila. Hindi, ewan ko kasi. Kaya nga alam mo, mga kababayan, ako na-appreciate ko yung mga nagsusubscribe dito, lalong-lalo na yung mga nagpapamember dahil kayo ang dahilan kung bakit nabubuhay ang aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Pero sabi daw nila, itong mga pinaglalabanan kanina, yung nasabi ni Palsis na parang marami daw tayong troll, marami daw troll ang mga Duterte na binabayaran para atakihin siya. Hindi. Alam mo, sarap mo kasing atakihin, pikon ka kasi. Kanina, pikon na pikon siya eh. Ay, alam nyo naman ako, di ba? Nakalaban ko yan si Libayan. Actually, si Libayan, peke din yan. Huwag kayo maniniwala, Duterte supporter yan. Peke din yan, ha? Ano lang yan, cloud chaser lang yan si Libayan. Sa katunayan nga, yung sinabi niya noon na hindi daw siya makikipagdebate kaya ayaw niya makipagdebate sa akin dahil daw hindi siya nakikipagdebate sa hindi abogado. Tapos sinamon niya pa tatay ko, di ba? Naalala niyo noon? Si Libayan yun. Oh. Pero ngayon, nakipagdebate siya sa isang, si Chris. Yung isa pang bugok na vlogger-vloggera ng mga pinklawan. Yung Chris Tana, ilang beses na rin nating sinuplak at binanatan dito sa channel natin. Yeah? Oh, yun lang ang kayang debatiin eh. Oh, akala niya sabi, hindi, abogado lang ako nakikipagdebate. Ba't ka nakipagdebate dun? Oh, dun pa lang, talo ka na. Ibig sabihin, atras bayag ka sa akin nun. Yung hindi ka kasi papasa sa mga kalokohan mo eh. Yung mga logic mong wala sa lugar, hindi ka papasa. Kaya ka umurong nun sa akin. Yun ang totoo nun. Eh ngayon baka sabihin niya, hindi ngayon tayo magdebate. Hindi na, talo ka na eh. Talo ka na eh. Ba't pa ka makikipagdebate sa'yo? Napatunayan ko na sinungaling ka. Dahil doon sa pagdedebate mo sa isang hindi naman abogado. Sinungaling ka. Sabi mo nun, makikipagdebate ka lang sa abogado. Oh. Napatunayan ko na sinungaling ngayon. Sinungaling ka. Kaya wag niyong iba dyan, natutuwa kasi sinusuportahan ng mga Duterte. Hindi sinusuportahan yan ng mga Duterte. Ganyan lang yan. Cloud chaser yan. Kaya tuwan-tuwa ako nung pinanunod ko si Libayan tsaka si Palsis kanina na naglalaban doon sa debate. Pareho silang ungas eh. Di ba? Pareho silang ungas. Akala mo galing-galingan pero pare-pareho naman mga walang alam. Hindi, they use terms. Magagaling sila sa terminology kasi abogado sila. Siyempre, alam nila yung mga terminology. Pero yung logic nila, logic ng pantanga eh. Pero okay lang, ganun talaga buhay eh. O ito, panoorin natin ito ha. Itutuloy na sa Kasi Miyerkules tila ng may House pagbabanta Justice Committee dito ang ang pagtalakay sa NBI na impeachment naman eh. complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, inaasahang harap ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon sa ginawa umanong pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nananatiling seryoso ang usapin sa kabila ng nauna ng pagtanggi ng Vice Presidente sa mga paratang. We continuing investigation, hinahanap pa rin natin what we know. Ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. So alam namin na meron talagang kinausap, but we want to find out who is that person. May mga hawak na nila silang ebidensya sa ginawang pagbabanta ni VP Sara na kanilang ipepresenta sa Kamara. Inimbestigahan po yan, including po yung mga yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media, tiningnan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. Ako, tanong lang ako sa inyo. Sino sa tingin nyo mas abusado? Etong si Director Matibag ng NBI o si Torre nun? Sige nga po, paki-comment nga po dyan. Sino ang mas abusado sa kanilang dalawa na ginagamit sa politika ang kanilang katungkulan? Si Matibag o si Torre? Kasi iniisip ko talaga pareho talaga sila eh wait lang po So that will cover testimony, and we will also bring the documents at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation.